Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So ito ay update do sa mga missing sabongero. May nakita na. May nakita ng ano pala daw. Panoorin nga natin to. Kapapasok lang po na balita, may na-recover pong sako As of kagabi to ha. As of kagabi. Ewan ko kung may development na ngayon. ng mga buto sa gilid ng Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Pero susuriin pa yan para malaman kung sa tao o hindi ang mga buto. Hindi pa pala sure. Akala ko naman. Hindi, feeling ko parang nag-glimpse ko yung thumbnail. Mukhang sa tao eh. Pero nilagay sa sako. Sige, tingnan Live mo. sa telepono, makakausap natin si June Veneracion. June. Vicky, may nakuha ang mga otoridad ng mga umunay skeletal remains o mga buto sa gilid ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Nakalagay sa sako ang mga buto na hindi pa malinaw ngayon kung sa tao ba o sa hayop. Ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wanky, nakuha ang mga buto sa lugar kung saan sinasabi umano ni alias Totoy na dinala ang mga pinatay na missing sabongero bago sila itapon sa Taal Lake. Kasama ng PNP sa mga nakakuha ng buto ang mga taga-DOJ at PCG na kabilang sa mga naghahanap sa labi ng mga missing sabongeros. Isa sa ilalim pa sa pagsusuri ang mga buto para malaman kung sa tao ba o hindi. Kanina sinabi ng PCG na So, hindi pa sure, no? wala silang nakitang anumang palatandaan na may mga labi sa kanilang ginawang initial search at survey sa search area sa Laurel, Batangas na kanilang balak sisirin bukas ng umaga. Balik sa Vicky. Medyo mabusisi yan, ano. Unang gagawin diyan, ipoprove muna kung sa tao. Pangalawa, magdi-DNA pa yan. Kasi kung ako sa akin, kung ako ang tatanong niya, it doesn't matter na kung ano kung hindi makita lahat. Kasi imposible na yun eh. Ang dami nun, di ba? Hindi lang daw 30 plus eh. Ang sabi ni alias Totoy, baka higit pa daw 100. Siguro makakita man siguro dyan ng isa or tatlo tapos magmamatch sa DNA ng mga kamag-anak. Medyo ano na yun, medyo may credibility na yun. Kasi yung unang pinag-usapan namin ni Sir Oyabak nung yung regarding dito, no. Paano pag walang nakita? Kasi hindi ba maapektuhan yung credibility ni alias Totoy nun? Siyempre, di ba, kinuwento niya yan, sa Taal, sa Taal itinapon. Kasi ang inaalala ko, pagka sinundan naman nila na naghalukay sila sa Taal at walang nakita, parang lumalabas, nagsisinungaling siya. Then magdo-domino effect yon na pagdududahan na rin yung mga ibang sinabi niya kung totoo ba talaga. 'Di ba? Pero luckily may nakitang buto. Tingnan natin yung yung magiging resulta. Hopefully ito na yung isa sa mga labi nung missing sabongero. Medyo matibay-tibay na yung laban pagka na-confirm. Una muna kung tao ba yan at yung identity niyan magmamatch sa DNA ng kamag-anak. Matagal yata yun no? Matagal na proseso yun pero paunti-unti. Ma-establish lang yun, lalakas yung credibility ni alias Totoy. Now, next topic. Ano to? Lalaking walang trabaho nalulong sa online gambling. Kabi-kabila ang mga mambabatas na nagsusulong ngayon ng regulasyon o di kaya ay tuluyang pagbabawal sa online sugal o yung tinatawag na scatter. Dito raw kasi literal na ang mahirap lalo pang naghihirap. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. Madali kasi yan no? Madali lang kasi yung proseso niyan Unlike yung typical na casino, sa casino kasi pag pupunta ka doon, hindi pwedeng mura lang or konti lang yung perang dadalhin mo doon. Pag nagdala ka yata ng 20,000 doon, baka pagtawanan ka 'Di ba? Unlike itong scatter na to, pwede kang mag-start niya kahit mag-GCash ka lang yata 100 pesos diyan. Okay na Hanggang sa maingganyo ka ng maingganyo, 'di ba? Yung mga small time pwede dito sa casino, 'di ba?
tatravel ka pa papunta doon. Mamamasahe ka pa. Eh ito, yung ipapang pamasahe mo sa casino ay pwede mo na agad itaya dito. Kaya maganda ang pagiging accessible ng ng online gambling eh. Magkaroon ka lang ng cellphone, di ba? Sa sari-sari store dumiretso si Rodel, hindi niya tunay na pangalan alas 8 ng umaga. Hindi para bumili ng agahan, kundi mag-cash in sa e-wallet. Pagkatapos, dito sa computer shop ang diretsyo niya para mag-online gambling o scatter. Pag-amin niya, 2022 pa siya lulong rito. Umabot sa puntong nagbenta siya ng mga personal na gamit pati cellphone makapag-scatter lang. Una, hindi ko po talaga alam na may scatter sa may scatter sa may computer kasi mas madalas po talaga sa cellphone ako. Yung po sa napapanood ko, simula na nawalan ako ng cellphone nun, tinry ko. Parang okay lang din naman. Tapos nakakash in ako mga 200, mga 300. Pakash. Pambigas na yun, di ba? Sino nagsasabi na naghihirap ang mga Pinoy? Nagrereklamo kayo na mataas ang bigas. Ito nga sinasayang niya sa Ko scatter. lang po, tapos direct na po sa may site. Wala pa namang trabaho si Rodel at dumidiskarte lang ng lipat bahay o cleaning. Kaya sa bawat pindot niya sa larong scatter, umaasa siyang dadapuan siya ng buenas. Pero Lipat na naman site, malas. wala pang 20 minuto ang kanyang 150 pesos na cash in naglaho ng ganun-ganun na lang. Parang naiya na lang din po talaga ako. Lalo pag medyo malala yung pera na wala sa akin. May time naman po na panalo, may time din po na talo talaga. Pero mas madalas talaga talo. Parang napapag-isip-isip ko na din talaga, dapat pala kumain na lang tayo. Ito ang dahilan kung bakit Ganun sinusulong talaga. ng ilang mambabatas na alisin at ipagbawal ang direktang pagkonekta ng online gambling sa popular na mga e-wallet sa bansa. Sa Senado, sinusulong ni na Senator Win Gatchalian, JV Ejercito at Risa Ontiveros na dapat higpitan ang regulasyon nito. Pero si Senator Mig Zubiri, total ban ang gusto. I'm on the extreme. Ako din, total ban din. 'Di ba? Kung gusto nilang ma-experience yung luxury na sugal, yung talaga sugal, mag-ipon sila para mag-casino sila. Ngayon, kung hindi nila kakayanin pumunta ng casino, wala, hindi kaya 'Di ba? Pero kung ganito kasi, parang binibigyan mo ng libreng weapon ang Pinoy para gamitin niya sa sarili niya. Pagka ganito, yung mga katwiran ng iba na kahit pa ipag-ban mo yan, gagamit lang naman ng VPN yan or ng at least may ginawa na para mapigil ito. Hindi naman magic yan na mawawala yan. Siyempre hahanap-hanapin ng mga Pinoy yan. Pag hinahanap-hanap ng Pinoy yan, gagawa ng paraan yan. Pero na yun, malupitang diskarte na nila yun. Ganyan din naman sa drugs 'Di ba? Ban ang drugs, illegal ang drugs, pero gumagawa pa rin ng diskarte yung mga pusher. 'Di ba? Na lang yan siguro, bigatan na lang siguro ng parusa ang lalabag sa ganyan. Pero kung ban, hindi kasi katwiran yung, hindi, makakalusot naman yan Dahil kung ganun ikakatwiran natin na lahat namang makakalusot yan, lahat naman ng krimen nakakalusot Ultimong pagpatay nga ni Atong ang makakalusot pag nagbayad yun 'Di ba? Pagka binayaran niya yung 'Di ba? Wala namang krimen ang hindi nalulusutan Ano bang krimen na hindi nalulusutan? Kung yun ang katwiran nyo na kahit iban nyo yan, makakalusot yan. Di kung gano'n lang, wag ipunitin nyo na lang yung konstitusyon. Kasi lahat naman yan, nalulusutan yan Pangungurakot nga sa gobyerno, di ba, bawal, illegal. Pero may nakakalusot dahil kung gano'n yung dahilan natin, i-abolish nyo na yung batas tungkol doon. Di ba? Ang inaano kasi dito, at least may pumipigil kahit papaano. Now, habang hindi napipigilan yan, mag-iisip pa uli ng paraan para talagang totally maban yan. Side. No, I'm on the extreme side. Mine is total banning. Why? Because we tried regulations na sa Pogo. Yung PAGCOR, yan Correct, di ba? mang tugtugin na. Pasensya na lang, Mr. Altenco, no? He's a good friend of my father's, matagal ko ng kaibigan yan.
Pero yan ang tugtugin na ng PAGCOR against Isabong na okay lang, i-regulate natin. What happened? Nako, Diyos ko po. Hindi lang na-regulate, nagwala, ang dami pang namatay na mga sabungero. Ngayon, Mga kapatid, wala pong yumayaman sa sugal. May mga pagkakataong pumapaldo, pero madalas, hinahabol lamang ang mga naipatalo. At kung tuluyan mang maban o higpitan ang regulasyon nito, isa lamang ang sigurado. Mas maiintindihan natin ang halaga ng isang bagay kapag wala na ito. Pwedeng pera, pwedeng ari-arian, O buhay. pwedeng pamilya. Mobile Journal Arles de los Hindi niyo sinabi ko. Hindi, basta ako total ban. Ngayon, kung ipipilit nyo pa rin yan, sige, bahala kayo. Opinion ko lang naman yun eh. Wala kayong magagawa. Yun ang nasa isip ko eh. Total ban eh. Di ba? Kasi kung hindi mo gagawin yun, kasi kahit pasabihin mo na, na nalulusutan nila, at least kahit pa paano may mararamdaman na guilt yun sa sarili nila eh, na gagawa sila ng illegal, di ba? Parang kahit pa paano magiging aware sila. Unlike yung pagka-legal yung ginagawa nila, yung walang pumipigil, talagang yun eh. At least kahit pa paano pag sinabi mong illegal, kahit konti dyan, may mapipigilan. Di ba? Kaysa wala kang gawin. Now, ano pa ba ang video na nandito? Ito. Maganda itong istorya na to, yung nagpa-deliver daw, na-scam daw siya. Ito ay galing kay Sir Victor Anastasio. Actually, na-experience ko na to sa Apple Pencil nun eh. Pesos. Yun lang. 1 hour ago, na-scam ako ng 20,000 pesos. At ito yung kwento. Nag-research at naghanap kasi ako online ng magandang camera. Para pag open mics, para pag shows, maganda na yung footage. Mapopost ko sa social media. Para bumili kayo ng ticket sa mga shows. So yung Sony EVZ10, yun daw ang maganda for beginners na maganda yung camera quality. Oh, maganda. Ganyan yung gamit ni Sir Jayski eh. Tingnan nyo yung vlog. Oy, subscribe kayo kay Sir Jayski. Tingnan nyo yung vlog ni Sir Jayski. Ang ganda talaga. As in, parang mirrorless siya. Yung kasing quality ng camera na ginagamit ng crew ni Sir Ed. Nakita ko sa Facebook Marketplace, ang presyo niya, 36,000, 39, 33,000. May nakita ko isa 20,000. Location, Quezon City. So, minessage ko. Kasama ko lahat ng nasa picture. Babayaran ko yan, bibiling ko na 20,000. Hindi na ako nag-negotiate kasi mura na, di ba? Yung kakukunin ng scammer eh, mura, unbelievable deal. True. Diba? Totoo yan. Eh naisip ko, posible ba yun? Ako kasi, nagbebenta rin ako ng mga gitara ko na binili ko ng 22,000, bebenta ko ng 16. Dati bumili ako ng relos na 2,000 pesos, binenta ko ng 20 pesos. Alam mo yun, may mga ganong katok din na nagbebenta pag rush. Totoo yun. Lalo na pag kailangan ng pera. Hindi naman imposible yun eh. Kahit nga yung yung cellphone ganyan yung mamahalin. Kadalasan yan sa mga kakilala mo, 'di ba? Na ibebenta dahil kailangan ng pera. Kadalasan yan pag ang mahal sa buhay ay nasa ospital. Totoo 'yun. Kaya importante din tanungin yung yung RFS reason for selling. At least kahit pa paano, hindi naman sa pinakikialaman mo yung decision niya, 'di ba? So inisip ko, posible. Na ang magaling sa scammer na to, siya pa yung suspicious. Di ba? Nire-reverse psycho ka. Uno reverse card eh. Sabi niya, video call tayo, sir. Sabi ko, hindi ako pinagkakatiwalaan. So nag-video call siya, pinakita niya yung, legit naman yung camera. Siguro nag-invest sila doon bilang scammer sa camera na yun. So pinakita niya, gumagana lahat. Ito po, halos di ko nagawa. Tapos sabi ko, saan ba tayo pwede magkita? Galing, no? Yung safe. Yung Starbucks na late open or something. Diba? Sabi niya, may newborn baby po kasi ako, hindi ako makaalis. So sabi ko, sige. Sabi niya, grab or lala move na lang. Ito pa, sabi niya during video call, hindi siya nagpakita ng muka. So may mga warning sign eh. Una, ayaw magpakita ng muka sa video call. Number 2. Hindi, actually, ganyan din ako doon sa Apple Pencil ko dati. Kasi di ba ang Apple Pencil nun is 10,000 ba?
o 8,000. Ang binebenta nakita ko sa marketplace is 3,000. Nung nakausap ko yung scammer, ano talaga, halos ganito din, no? Talagang pinapakita niya rin talaga yung yung item. Tapos may time pa na ipapadeliver niya na talaga sa LBC. May video talaga siya na binabalot sa LBC yung item. Yung Facebook profile niya, kasi sabi niya mag-chat kami private. Nakabaw lang na ganun na may sombrero tapos may kotse sa likod. Pero may 3,000 friends. So talagang plinano nila. Tapos yung other Kasi mga friends na yung mga account din na ginawa nila, no? items niya, may DJI camera. Marami siyang items for sale. Tapos sinabi niya, taga saan ka ba, sir? So sinabi ko, for example, sabihin nating Quezon City. Tapos sabi niya, ay malayo ako sir sa Laguna. So yun yung number 2, nakasulat Quezon City pero sinabi niya Laguna. Inuuna, I mean, sinasize up ka, no? Sasabihin, ganyan din yung yung nagbenta sa akin. Yun nandun sa place na yon, tapos iba. Sasabihin sa'yo nasa malayo. Pero inisip ko, may nakikita naman ako mga real estate na nakasulat for sale in Pasig. Pag clinic mo, Bulacan, baka mistake lang. So, ayun na yung nangyari. Sinabi niya, kinuha niya uli yung tiwala ko. Sabi niya, sir, ang sabihin ko sa'yo dapat, sedan. Para kasi pag motor, baka pag interesan nila, baka kunin. So, para sa safety lang, sir. Kinukuha talaga yung trust mo eh. Pag sususpeksyahan niya, tapos kukunin yung trust mo. So, sabi ko, sige. Sa LBC. Sabi niya, ako na magbabayad ng So, clinic ko paid by sender siya. Tapos, ang assurance ko na legit, sabi niya, bago mo bayaran yung 10K na kalahati, mag-video call muna tayo na nandun yung driver. So, nakita ko sa tracking na dumating yung legit yung binuk ko. Walang paraan na siya mamili ng driver. Random yun, di ba? Pag binuk okay. Lala move to So siguro. I think legit. Ito yung part na hindi ko pa nagigets masyado eh. So nakita mo sa map, nandun na. Tapos, nag-video call na. Andito, sir, naka-uniform. Again, hindi pinakita yung mukha ng driver. Warning sign, hindi niya pinakita yung mukha niya. Pinakita niya lang yung camera. Tapos, kukunin niya yung tiwala mo. Kuya, alagaan mo tong camera kasi hindi rin mura eh. Oo, sir, dadaling ko na yan. Papasok ko na sa kotse ko. So, ikaw witness, sir, testigo na nagbayad na siya ng kalahati. Oo, so parang, paano yung tiwala mo sa kanya na, oh wow, yung well-being ko, inaasikaso niya kasi talagang alaga niya yung camera na gusto kong bilhin eh. Tapos yung driver, okay din. Hindi ko alam kung driver ba yun. Tapos mamaya-maya, nasend ko na yung pera. Ayaw na mag-video call. Tumawag, sir, ano bang, again, ibang number yung tumawag. Nung chinek ko afterwards, ibang number ng driver yung tumatawag sa akin. Driver daw siya. So, iba rin yung cellphone na ginamit. Pero at that time, hindi ko na naisip yun. So parang, sir, nag-aaway sila ng asawa niya kasi baon daw pala siya sa sugal. So parang, okay, kaya palang mura. Diba? Parang, step by step na nila yung, magaling sila writer eh. Step by step nila, okay, kaya palang mura kasi sugarol to. So hindi to scammer, sugarol. Yung sa utak ko. Sir, inaaway ako ng asawa niya. Tapos ang narinig ko agad, bayad na. O bago yun. Sorry, one take lang to eh. After ko bayaran, sabi nila, wag mo nang baba yung phone, babayaran ko na yung 10K. So habang nag-video call with the driver at yung sinasabi na alagaan mo yung camera, sinend ko yung payment. Tapos narinig ko agad, tangina mo talaga, tangina binenta mo naman. Boses lalaki. Ay, asawa ko yun sir na nagagalit, sandali lang ha. Pero alam kong boses lalaki, alam mo yun, may duda. Drama, no? Yun yung pinaka number 1 sign. Ay, puches ka. So sinabi ko na, puches, sabi na scammer ka ba? Tapos tumawag ko, ayoko maipit dito. Kasi sabi ko, driver ka. Nasaan yung asawa niya? Nasa bahay po. Eh yung seller, nasa bahay po. Eh ikaw, nandito na po sa akin, sa kotse ko, yung camera. Kailangan nyo lang bayaran yung full payment bago ako pumunta dyan. Sabi ko, ba't di ka pa pumunta? Ayoko pa maipit eh.
bakit ka maiipit? Yung asawa nasa loob, hindi naman sila nakaharang sa kotse. Pwede ka naman pumunta dito at isettle. Basta sir, ayoko maipit. Hindi ka naman nila pwedeng i-report. Kasi ako nag-book. Siyempre, hindi ganito yung boses ko na kalmado. Galit na ako, no? Para lang malinaw yung kwento. Siyempre, galit na ako, no? Naiinis. Tapos sabi niya, basta sir, ayoko maipit. Kung gusto nyo pumunta kayo dito, pumunta kayo sa barangay. Since scammer nga sila, alam nila na yung location ko malayo. So, hindi ko gagawin. Diba? Or yung binook nila ay hindi totoong address nila. 'Di ba? So pumunta ako sa barangay na 'yon, wala rin sila doon kasi scammer lang sila, hindi naman yung totoong address nila. So yun na ang sabi, sir ganito nga. Sinabi pa, sir nagtatrabaho ako na maayos. Sabi ko 4.9 yung rating mo sa app, i-report kita. Sabi nagtatrabaho ako maayos sir, huwag mo report ganyan. Ano ba? Ika-cancel ko na to. Doon ka na okay. Hindi ko mag-gets kung paano naging kasabot driver kasi legit yung pag-book ko. Either in-offeran siya on the spot na parte siya ng scam at may cut siya at huwag niya nang dalhin sa akin. Galing ano? Delivery ko, i-cancel niya na lang. Ito yung ito yung sinasabi ko na pwede kasing magician's trick ito eh. May mga secrets doon na hindi pa natin alam. Ito yung sinasabi ko sa inyo na wag agad-agad maniniwala. Dahil tayo lahat hindi tayo ligtas diyan kung ako nga na-scam din eh. 'Di ba? Huwag tayong auto paniwala agad. Ito mukhang matalino din naman si Kuya pero kasi yung mga scammer na yan, nag-aano din yan eh. Nag-a-up din ng game yan eh. Hindi naman forever na pambobo yung style nila. Pagka nakapa na yung style nila, mag-a-up ng game yan, ng diskarte. Pag nakapa na naman yung style nila, nag-a-update lang yan. Parang antibiotics yan eh. Di ba ganitong kababang uri na antibiotics pagka immune ka na paakyat ng paakyat. Di ba? Hindi ko alam. Imagination ko lang or baka binabantaan siya. Binabantaan buhay niya, kilala siya. Hindi ko alam. Pero hanggang ngayon, ongoing pa rin yung order ko. Tapos nakapin pa rin siya dun sa location na yun. Palayo lang ng palayo. Hindi sinasagot yung phone ko. Yun pa yung isang duda ko. Kasi kung talagang innocent bystander na nabook ko at inisahan kami na kunwari doon pero hindi pa dumating yung totoo. Di ba minumura na ako niya at tinatawagan na i-cancel mo na sir. Pero hanggang ngayon, 1 hour 30 minutes after, hindi niya pa kinakancel yung order. Sinasabi ko, sagutin mo yung phone. Hindi niya sinasagot yung phone niya. So, yun yung hindi ko magets na part at i-report ko siya bukas. Pero yun nga, may point kasi na alam mo nang pwedeng scammer yun eh, 80%. Nung sinabi na, ito yung asawa ko, yung boses babae pero lalaki. Pucha, na-scam na ako ng 10K. Sure na yun eh. Hindi, nangyayari naman talaga yan. Kasi ang tumatalo sa iyo diyan yung pangangailangan mo eh. Lalo na kung still yung deal, di ba? Marami nang nangyayari na ganyan kahit sa toy community noon dati. Nangyayari din yung ganyan, yung scam na yan. Siyempre, ikaw gusto mo kasi yung item eh. Parang ilalaban mo yun eh. Kumbaga, gagawin mo ang lahat, makuha mo yun. Hindi mo alam, yun pala yung gustong mangyari ng scammer. So sinasabi, ano bang gusto nyong gawin ko? Sabi, i-full payment mo yung 20K sir para hindi nila ako i-report at pumunta na ako dyan. So ako sabi ko, hindi ko nga, pero pwedeng gawin yun. So, hindi ko alam, baka isip ko, baka binabantaan siya, baka habulin siya kasi sugarol. So sabi ko, sige, pero pag sinabi ko sa yung bayad na yung other 10K, so 20K, pumunta ka na dito, huwag mo na silang kausapin. Sabi nila, hindi ko na sila kakausapin. Hindi ko na kakausapin, papagbayad. So nagsend ako, kasi parang andun yung moment na okay, para sugal siya. Sure na scam na ako ng 10K. Hindi ko na makukuha yun eh, kasi ika-cancel na. Ibabalik niya yung camera. Anong habol ko sabihin niyo lang, lakasan na loob, parang binigyan siya ng ng dilema. No? Ayoko ng gulo eh. Kinancel ko It's na. either bayaran mo ng buo para makuha mo yung item or hayaan mo yung 10K mo doon. 'Di ba? Susugal ka talaga. Or magbayad ako ng additional 10K. 50-50. Totoo yung sinasabi nila o scammer. 100% down ka ng 10K tapos 50% makukuha mo yung camera or madadown ka ng 20K. Binayaran ako na lang yung additional 10K. Tapos sinend ko sa screenshot, sinend ko sa seller. Tapos yung
Sandali lang sir, kausapin mo. Oh, warning sign na naman. Di ba? Kung innocent bystander, sinend ko na sa kanya yung screenshot na bayad na ako ng additional 10K. Kinausap niya pa, bumalik pa siya sa bahay. Kausapin mo yung seller. Oh, sir, hindi pa nga nagre-reflect eh. Scammer ka nga. Libel yan ah. So, naging ganun na. Hindi pa Matapang na, no? Sa asawa ko, ganyan-ganyan. So, wala na. Driver, sir, hindi pa raw nag-reply. Ayaw na, i-cancel mo na lang. Hanggang ngayon, hindi ko kinakancel at i-report ko siya bukas. Pero yun yung nangyari, parang nahimasmasan ka, tapos parang okay. Na-scam nga ako ng 20K. Di ba, may umaasa ka kasi legit eh, na part. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung involved yung driver. Kinukwento ko lang kung anong nangyari. Kasi syempre, innocent until proven guilty. Hindi ko na nasabihin kung anong username niya o kung sino siya. Yun lang mga iniisip ko. Bakit hanggang ngayon? Ba't never kami nag-usap ng delivery guy? Diba? Bakit never kaming nakapag-usap kung nandun na siya or bakit ang tagal, bakit di niya kina-cancel? Doon ako nagtataka. So, grabe. Elaborate yung kwento nila. Kung pag sususpeksyahan ka, kukunin nila yung tiwala mo. Gagawa sila ng drama. Sir naman, di ba, naintindihan ko yung usapan natin sa marketplace pero inaaway na ako ng asawa ko eh. Yung asawa niya na, yung boses lalaki. So parang wala. Naalala ko nung sabi ng boss ko, alam mo, kung sa tingin mo ay naisahan mo sila, malamang nagkakamali ka o ikaw yung iniisahan. Di ba? Akala mo, mura. Tapos nga, ginustify ko. Nagbebenta ako ng patapon eh. Or may mga steal deal naman talaga. Eh, ang masakit doon, nasabi ko naman na lugi ako sa Alabang show eh, di ba? Alam mo yun, invest in myself, better video quality. Kasi nakikita nyo naman yung mga stand-up videos ko, ang grainy, di ba? Phone lang eh. So parang invest, tapos nawala lang ng ganun eh, no? I-report ko sa NBA Cybercrime, NBI, kasi sabi nila kahit dami account sa Facebook, pwede raw nilang hanapin yun, kaya nilang gawin yun. So ika nga ng pulis na nag-seminar sa amin, kailangan magtiwala rin kayo sa gobyerno. So hindi ko alam kung anong mangyayari sa NBI, investigation, mahanap ba yung Facebook, mahanap ba yung number na sinandan ko online ng pera. Hindi, sometimes yung Gcash yung sinisendan, sa tindahan yun eh. Kaya isa ring red flag yung may sisendan ka ng Gcash, hindi kasing pangalan nung profile sa Facebook. Kadalasan yung sinisenda na ganyan sa tindahan lang eh. Then sa tindahan nila kukunin yung cash out. Or makakahanap ba ng hustisya. Alam niyo kung ba't kire-report ko sa NBI? Kasi pangalawang beses na na-scam ako eh. Gusto kong i-report sa NBI para ma-trace ko kung paano ako magre-report next time na ma-scam uli ako. Diba? Parang tinatanggap ko na eh. Na parang kahit anong pag-iingat mo minsan, syempre mag-iingat na ako dapat pagka second hand. Kaya nga, ito nga yung sinasabi ko. Iputulin ko na lang. Punta na lang kayo sa Facebook ni Sir Victor Anastasio. Ito nga yung sinasabi ko, di ba? Wala kasi, kahit isa sa atin, kahit magyabang ka pa sa akin na hindi ka maluloko, darating ang time na may mas tuso sa'yo. Hindi sa lahat ng oras ikaw yun nasa ibabaw ng game eh. Di ba? Kahit pasabihin mo na, ay, aware ako dyan sa ganyan, hindi. Kaya kailangan talaga natin dito sa social media, magtulungan tayo lahat. Kasi kung hindi natin gagawin yan, yung katulad nito, no, shinare ni Kuya. Nagkaroon tayo ng awareness nangyari sa kanya. Ganyan dapat ang ginagawa natin lahat eh. Tsaka pangalawa, pagdating sa marketplace, hanggat maaari meet up eh. Pag marketplace, kabibili. Diba? Sa Shopee kasi at Lalamove, ito kasi ang problema sa Shopee. Lalamove. Shopee at Lazada pala, sorry. Ang problema kasi sa Shopee at Lazada, sometimes yung bibilhin mo sa kanila, hindi yun yung quality na makukuha mo. Yun kasi ang pangit. Sa marketplace kasi, talagang galing sa tao yung bibilhin mo. I mean, talagang pwede mo siyang tanungin kung ano yung quality ng bibilhin niya. Diba? Pwede mo siya i-video call. Kaya lang, pag makikipag-transact ka dyan, dapat meet up talaga, lalo na kung ganong kamahal na camera. Ngayon, pagka, nasa malayo po ako kahit pa sabihin mo totoo yun, pass ka na muna. Diba?
Or halimbawa, pag sinabi niya sa Cavite, kung may kaibigan ka sa Cavite, utusan mo, yun, mas maganda. Tapos pagka lumipat uli siya, ay may kaibigan ako dyan sa Cavite. Sa kanya ko iuutos. Hanggang sa bigla, ay hindi, paalis pala kami mamaya hapon. Scam na yun, di ba? Anyway, sana nakatulong itong pagpanood natin dito sa ano. Kasi may trick na hindi malaman yun regarding do sa Lalamove. Totoo yun eh. 'Di ba random yun na may mag-a-accept ng booking? Or may trick din doon sa part na yun. Yung mga may alam sa Lalamove dyan, feeling ko may may trick yun eh. Or kung halimbawa, hindi man natin malaman kasi parang yung katulad sinabi ko, magician's trick eh. Di ba magic, alam naman nating fake yun. Hindi naman totoong power yun eh. Pero sometimes kasi, hindi mo maipaliwanag kung paano nagagawa eh. Dito papasok yung, magkakaroon tayo ng mentality na sigurista. Di ba? Kailangan prove mo muna bago Pero sa kabila ng lahat, galing ng scammer eh. Di ba? Nag-a-up talaga sila ng game eh. Kaya best niyan, kahit na mahal talaga at willing naman makipag-meet up kesa doon sa mura na ipapaship mo, doon ka na lang sa para hindi masayang yung pera mo, di ba? Anyway, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.